Bakit di mo gugustuhin tumira sa Japan? Maraming dahilan kung bakit masarap pumunta sa Japan. Marami na ring travel vlogs ang nagpapakita para gugustuhin mong tumira sa Japan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may mga dahilan din kung bakit kailangan mong pag-isipang mabuti ang kagustuhan mong manirahan sa Land of the Rising Sun? Dahil imbis na Japan, maging Japan. Kaya pag-usapan natin ang 7 mga dahilan kung bakit di mo gugustuhin tumira sa Japan. Number 7. Walang trabaho sa Japan. Siyempre, kung titira ka sa Japan, ang unang-una mong hahanapin ay trabaho. Paano ka nga ba mabubuhay ng matiwasay sa 4 na season ng Japan kung kulang ang budget mo? Marahil marami kang nakikita sa internet na job openings sa Japan. Mukhang promising, di ba? Pero ang totoo, hindi ganoon kasimple ang realidad. Kahit pa maraming foreigner-friendly job postings, may malaking hadlang sa pagkuha ng trabaho dito. Una sa lahat, karamihan sa mga kumpanya sa Japan ay mas pipiliin pa rin ang native Japanese applicants. Bakit? Dahil sa kanilang kaalaman sa kanji, business etiquette, at kultura ng trabaho na mahirap pantayan. Ang mga trabaho para sa foreigners ay madalas nakatuon sa mga specialized sectors tulad ng IT, engineering, video game design, translation, at interpretation. Kung wala kang specialized skill o mahusay na Japanese proficiency, magiging limitado ang mga oportunidad mo. Ang pinakakaraniwang trabaho ng mga foreigner dito, pagtuturo ng English. Madalas ito ang entry point ng karamihan. Kahit hindi ito skilled work, ang pagiging native English speaker ay malaking bentahe. Pero may limitasyon din ito. Ang ilan sa mga English teaching programs ay may time cap na pwedeng 3 to 5 years lang. At ilan sa mga teachers na ito, pagkatapos ng program ay bumabalik sa kani-kanilang bansa. Sa madaling salita, hindi imposible ang makahanap ng trabaho sa Japan, pero kailangan mong maging handa. Dapat may specialized skill ka, fluent sa Japanese o handang magsimula bilang English teacher at mag-transition sa ibang career. Kung wala ka sa mga kategoryang ito, mahihirapan ka talagang tumira rito. Tandaan, mahal ang lifestyle sa Japan, kaya bago ka sumabak, pag-isipang mabuti kung paano mo gagawin itong sustainable. Number 6. Ayaw nila sa mga foreigners. Tayong mga Pilipino, kilala sa pagiging friendly at hospitable, ay sanay makisalamuha sa iba't ibang lahi. Marami sa atin ang hinahanap-hanap sa trabaho sa ibang bansa dahil sa galing natin sa serbisyo. Pero kahit gaano pa tayo kasanay makibagay, hindi pa rin natin maiiwasan ng diskriminasyon, lalo na kung maninirahan ka sa Japan. Isa sa mga pinakamalaking hamon na hinaharap ng mga Pilipino at iba pang foreigners sa Japan ay ang diskriminasyon sa pabahay. Sa Japan, maraming apartment owners ang tumatanggi sa mga dayuhan. Bagamat may ilang kumpanya na nag-aayos ng tirahan para sa kanilang mga empleyado tulad ng mga teachers sa English teaching programs o factory workers, darating pa rin ang panahon na kakailanganin mong maghanap ng sariling apartment at dito mo masasabing mahirap talaga ang buhay sa Japan. May mga property management companies at landlords na direkta nang nagsasabing no foreigners allowed. Ang sabi nila, mataas raw ang risk na hindi magbayad ng renta ang mga foreigner bago umuwi sa kanilang bansa o hindi raw nila kayang sundin ang mahigpit na rules and regulations sa Japan. Sa katunayan, may mga landlords na naglalagay ng checkbox sa kanilang application forms para malinaw kung tumatanggap sila ng foreigners o hindi. Isa pang dahilan ay ang pagiging homogeneous ng Japan. 97 to 98% ng populasyon ay ethnically Japanese. Dahil dito, kakaunti ang dayuhang tumitira sa bansa. Kaya't ang konsepto ng pagtanggap ng foreign tenants ay hindi pa ganap na tanggap sa kanilang kultura. Bagamat may ilang legal protection para sa mga nangungupahan sa Japan, walang partikular na batas na tumutugon sa diskriminasyon sa pabahay laban sa mga foreigner. Kaya kung makaranas ka ng ganitong diskriminasyon, maaaring mahirap ito resolbahin sa legal na paraan. Pero hindi naman lahat ng foreigners sa Japan ay nawawala ng pag-asa. Ang ilan ay nakahanap ng mga community networks o connections na tumulong sa kanila. Ang iba naman ay mas pinipiling magrenta ng guest houses o share houses na mas welcoming sa mga dayuhan. Pero kahit ano pa man ang solusyon, hindi maikakaila na ang diskriminasyon ay isang mabigat na dagok na kailangang harapin ng mga foreigners na gustong manirahan sa Japan. Number 5. Masikip ang mga bahay. Sa usapang tirahan, medyo dagdagan pa natin ang kalbaryo. Sabihin na nating nakahanap ka na ng apartment sa wakas. Pero pagpasok mo sa loob, parang gusto ka namang yakapin ng mga pader dahil sa sobrang liit.
Ang mga apartment sa Japan ay kilala sa pagiging tiny, expensive, at madalas na walang sapat na soundproofing. Kung sanay ka sa malalaking space, magugulat ka sa laki o liit ng mga apartment dito. Pag-usapan natin ang space. Kung mahilig kang magluto at gusto mo ng kusina na may sapat na space para magpatong ng mga ingredient o gumamit ng appliances, kalimutan mo na yan sa Japan. Karamihan sa mga studio apartments sa Japan ay kahawig lang ng isang shelf, may kasamang maliit na lababo, may isa o dalawang maliit na kalan. At ayun na, kailangan mong tipirin ang bawat kilos mo at paggamit ng appliances ng sabay-sabay. At eto, gusto mo bang manood ng pelikula ng walang headphones? Isipin mo muna ang kapitbahay mo dahil kahit mag-ingay ka lang ng konting-konti, siguradong maririnig ka nila. Sa sobrang nipis ng dingding, kahit mahimbing silang natutulog, maririnig mo pa rin silang naghihilik. Parang ang cute ng tiny room, no? Pero cute ba talagang pagkasyahin ang buhay mo sa maliit na space? Para sa iba, oo. Ang minimalist lifestyle gawa ng maliit na apartment ay pwedeng makapagturo sa iyo ng disiplina sa pagbili ng gamit. Pero hindi natin madideny na challenge mawala ng privacy. Bukod pa rito, ang proseso ng paghahanap ng affordable na apartment ay napakahirap. Napakamahal ng renta, lalo na sa mga city tulad ng Tokyo, kung saan ang average na studio apartment ay umaabot sa 70,000 to 100,000 yen o halos 30,000 to 40,000 pesos kada buwan. Kaya kung titira ka dito, maghanda ka ng big budget para sa small apartment. Number 4. Zero work-life balance. Siguro ini-imagine mo ang buhay sa Japan na nagsha-shopping, food trips at city hopping. Pero teka lang, maghinay-hinay ka. Sa Japan, baka kahit isang buong araw ay kulang pa para matapos ang trabaho mo. Bakit? Dahil ang work-life balance dito ay halos zero. Ang kultura ng trabaho sa Japan, lalo na sa malalaki at tradisyonal na kumpanya, ay sobrang higpit. Karaniwan, mahahaba ang oras ng trabaho at madalas walang bayad ang overtime. Ang trabaho ay hindi lang tungkol sa pagiging productive, ito ay tungkol sa presence. Kumbaga, mas mahalaga sa mga employer na makita ka sa opisina kahit wala kang ginagawa, kaysa makita kang nagsisipag sa trabaho ng maikling oras. Kahit may karapatan ang mga empleyado ng 20 days of paid leave kada taon, halos kalahati lang nito ang ginagamit ng karamihan. Bakit? Takot silang ma-judge na hindi team player. Kapag nagbakasyon ka, hindi man sabihin ng mga katrabaho mo ng harap-harapan, mararamdaman mong parang nagiging tamad ang tingin nila sa'yo. Pero kung halimbawa naman nag-overtime ka kahit wala ka namang ginagawa, pupurihin ka ng mga katrabaho mo dahil masipag ka. Kaya lang, kahit sa opisina ka pa matulog, walang overtime pay. Kaya mababa ang job satisfaction sa Japan kumpara sa ibang bansa. Maraming dayuhan ang nagtangkang magtrabaho dito, pero ang ilan ay tuluyang nawalan ng gana dahil sa kulturang ito. Sa huli, mahalagang pag-isipan ng mabuti kung ang kulturang trabaho sa Japan ay tugma sa lifestyle na gusto mo. Dahil kahit na exciting mamuhay sa Japan, ang pagiging bahagi ng kanilang workforce ay nangangailangan ng matinding pagpapasensya at pag-adjust. Number 3. Mahirap magpagamot. Kapag sumakit ang tiyan mo o kaya naman mga kasukasuan at kinakailangan mong magpa-check up, humanda ka na rin sa sakit ng ulo. Kapag nagkasakit ka kasi sa Japan, maging ito man ay pisikal o mental, maaari kang makaranas ng ilang challenges. Magaling sa maraming aspeto ang Japan pagdating sa health services, pero marami rin ang nakakaranas ng mga issue na dapat mong i-consider. Una, maraming doktor ang nagbibigay ng mabilisang konsultasyon. Karaniwan nilang tinatanong kung ano ang problema, nagbibigay ng reseta at agad kang pinapauwi. Para sa mga foreigners, maaring maging uncomfortable ito, lalo na kung hindi mo naman kabisado ang wikang Hapon o kung mas sanay ka sa mas detalyado at personal na medical service. Pangalawa, ang kalidad ng serbisyo ay maaaring mag-iba depende sa clinic o ospital. Bagamat ang mga pangunahing ospital ay malinis, modern at mahusay ang kanilang operations, may ilang maaaring hindi kasing ayos o professional ang service. Pangatlo, ang mental health care sa Japan ay sensitive topic pa rin. Ang depression at iba pang mental health issues ay kadalasang hindi masyadong binibigyang pansin. At ang ilan sa mga doktor ay maaaring magbigay ng simpleng advice tulad ng just be happy. Kaya para sa mga foreigner na may iniinom na gamot para sa chronic mental health conditions, importante na planuhin ng maayos ang paglipat sa Japan. Ang limitadong suporta, language barrier
at kakulangan ng mga espesyalista ay maaaring makapagpalala ng kalagayan ng mga taong may karamdaman. Number 2, mahirap maging kakaiba. Sa Japan, kahit ilang taon ka na doon, parang bagong salta ka pa rin. Bakit? Kasi halos lahat ng tao doon, Hapon talaga. Kaya kung iba ang itsura mo, magsa-stand out ka. Minsan, may mga nakakatuwang eksena. Kumakain ka lang ng ramen gamit ang chopsticks, biglang may papuri na, wow, ang galing mo gumamit ng chopsticks. Pero minsan, may mga nakakainis din. Kunwari tatanungin ka, bakit ka nandito? Kailan ka uuwi? Parang lagi kang outsider. Halimbawa na lamang noong may COVID-19, may ramen shop na ayaw papasukin ng mga foreigners. Sa Ibaraki, sinabihan ng mga magsasaka na huwag makikain sa mga dayuhan. At may TV show pa nga na nagsabi na kapag nag-English ka, lalo na yung P sound, kumakalat daw ang virus. Kaya kailangan ihanda mo ang sarili mo. Isipin mo na lang, unique ka. Minsan nakaka-stress nga, pero pwede mo ring isipin na special ka. Depende na lang yan sa pagtingin mo at pag-unawa. Number 1, marami kang hindi maiintindihan. Ang buhay sa Japan ay parang paglalaro ng video game na walang instruction manual. Kahit gaano ka kahanda, maraming bagay ang biglang tatama sa'yo. Una, yung feeling na parang bata ka ulit. Gusto mo bumili ng kotse, magbukas ng bank account, kumuha ng cellphone plan, o kaya gamitin lang yung microwave, kailangan mo ng tulong. Dito lahat ng proseso ay parang puzzle. Maraming papel, kailangan ng mga selyo o yung rubber stamp, at minsan kailangan mo pa gumamit ng fax machine. Kahit marunong ka ng konting Japanese, yung mga dokumento dito parang encrypted code. Puro advanced kanji na kahit mga local nahihirapan basahin. Ang pinakamahirap, yung pakiramdam na lagi kang umaasa sa iba. Sa Pilipinas, sanay tayo na kaya nating gawin lahat. Dito, parang lagi kang nanghihingi ng tulong. Nakakahiya minsan, pero ganun talaga. Kaya ang tip, tanggapin mo na kailangan mo ng tulong, lalo na sa simula. Hanap ka ng mga kaibigan, lalo ng mga local na pwedeng gabayan ka. Mahirap sa una pero unti-unti matututunan mo rin ang sistema. Parang leveling up lang yan sa game. Mahirap sa simula pero masaya pag na-master mo na. Pero kung hindi, talagang hindi mo gugustuhin tumira sa Japan. Kahit na nakakaengganyo ang aspeto ng buhay sa Japan, hindi maiiwasan na may pagkakaiba ang kultura at sistema nila. Mula sa mahirap na paghahanap ng trabaho at tirahan hanggang sa mabigat na work-life balance at diskriminasyon sa mga foreigners, malaki ang pagsubok sa pagtira rito. Pero kung handa kang tanggapin ang mga pag-a-adjust na ito at iyakapin ang kultura, ang Japan ay mayroong mga unique experience. Pero tandaan, bago magdesisyon, siguraduhin nauunawaan mong mabuti ang mga struggles na maaari mong harapin sa Japan. Ikaw, kung papipiliin ka, gugustuhin mo pa din bang tumira sa Japan? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Boobly YouTube channel at pindutin ang notification bell